ever ipilit ni Marcos ang walang kahihiyang paupuin si Boying Rimulya as ombudsman. Sapagkat alam natin, maliban doon sa kaso na isinampa sa kanya at iba pa niya mga kasamahan sa ombudsman, ay mayroon din po siyang motibo dito na gamitin ang opisina at poder ng ombudsman upang ipitin at pilit-pitin si Vice President Sara Duterte at kung sino pa man na mga nakalinyada at naka-align sa Duterte political group. Hindi po tayo magpatumpik-tumpik. Yan talaga ang motibo niya. Klaro yan. Kasi hindi po independent na uri ng isang opisyal ng gobyerno si Boying Rimulya. Ito po ay partisan operator. Ibig sabihin, mayroon po siyang bias, mayroon po siyang kinikilingan, at mayroon siyang pinaglilingkuran na political interest at personal interest. Kaya po, hindi siya dapat i-appoint yan. Pero kahit ano pang sabihin ni Ka Eric, kung makapal ang mukha at apog ni Marcos, ipipilit niya po ito. Pero syempre, hindi rin tayo pwede tumigil na magpuna at magsalita. Sapagkat ito po ay mahalagang opisina at bilang bahagi ng ating good citizens duty, we have to point out dito kay Boying Rimulya na dapat kahit ni katiting mga 1 pulgada lang, mga 1 pulgada ng pagkahiya, mayroon man lang sanang maiwan sa kanyang pagkatao na itigil na niya ang kanilang layuning maitim na balak na gamitin ang opisina ng ombudsman to weaponize the powers and office of the ombudsman to be another tool for political operations, demolition job, and persecution, particularly against the group associated or are actually part of the Duterte political alignment. Itigil na niya sapagkat hindi po interest ng taong bayan ang bit-bit niya. Even sa pagiging Department of Justice niya, alam natin po na nilalaro nila ang proseso ito ng katarungan dahil sila mismo po ang nagtataglay kung paano hilutin, manipulahin ang mga pamamaraan dyan sa DOJ kung ang gusto nilang gawin ay tumutugma sa kung anong gusto nila Marcos at Romualdez. Kaya po ang question of probity and question of independence, dito pa lang po bagsak na si Boying Rimulya. Okay. Pangalawa, pag-usapan din po natin itong tungkol sa cash advance kasi nakakabahala. Numantakin mo yung binulgar ni Mayor ni Yorme Isko Moreno na umabot po sa 10 billion yung mga cash advances. And speaking of cash advances po at mga illegal na ginagawa pagdating sa mga pundo ng bayan, itong isang atribida at pasimuno ng pag-aasta na akala mo napaka-self-righteous, napaka-moral crusader daw, itong si Leila de Lima, lumalabas pala mga kababayan, ang kanyang record ng siya ay naging DOJ Secretary, ang kanyang unliquidated cash advances umabot noong 2015 alone ng 123 million pesos. Ngayon ang tanong, 4 na taon yata ito naging DOJ Secretary under the time ni Pangulong Noynoy Aquino. Siguro hindi bababa yan. On the average sa mga 400 million ang hinahanap sa kanya na unliquidated cash advances. Sa taong 2013, 14, 15 at 2016. Mga 4 na taon po na naging DOJ Secretary itong si Leila de Lima. So kung makaasta siya at hanapan niya ng butas at mga kung anong intriga, si Vice President Sara Duterte ay para bang walang hibla ng anomalya at katiwalian at kakalokohan ang kanyang naging track record even when she was not yet senator. Mantakin mo, sa isang taon niya sa 2015 alone, the record speaks na mayroon siyang 123 million pesos unliquidated cash advance. Ibig sabihin po, kinuha ang pera, ginamit, hindi alam saan ginamit, walang balita, walang ulat, umalis na lang siya, hindi pa po ito na-discover nila Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi ito napuruhan na mabuksan po ito. Subalit nang binalikan ang track record niya, even nang magsenador siya, ang dami niyang mga pinaparelease na walang resibo. Certification lang, by liquidation, by certification. May isa pa nakakatawa sa kanya. Habang binibira niya si Vice President Sara Duterte hinggil sa 125 million pesos confidential fund
na well in fact, ito po ay naipaliwanag at na tumugma sa standard of audit ng Commission on Audit. Hindi pa po kontento si Lula Leila de Lima, gusto niya pa rin pong hatawin si Vice President Sara Duterte. Take note 2015 din po ito nangyari, may record din. 91 million pesos walang supporting disbursement voucher. Basta na lang ginamit ang pera for confidential fund ng Department of Justice under kay Leila de Lima. 2015 din po, maliban sa 123 million na unliquidated cash advances na walang paliwanag, walang resibo, ito pa ang kanyang confidential fund. Walang mga intelligence project, walang case operation plan, at wala pong mga supporting vouchers of disbursement na wala na palang bula ang 91 million pesos na confidential fund sa Department of Justice nung si Leila de Lima po ay DOJ Secretary noong 2015 ito. Hindi pa natin pinag-usapan ang 2013, 2014 at 2015, 2016 na kumpletong mga reklamo laban sa kanya. Ngayon, ang nagbulgar po niyan, I think siya na ba ngayon ang magiging Senate Blue Ribbon Committee. Yan naman po ang Anti-Graft and Corruption and Anti-Abuse na committee sa loob ng Senado. I'm talking about Senator Marcoleta. Siya po ang nagbunyag nito na ang record ni Leila de Lima sa DOJ bilang DOJ Secretary pagdating po sa kanyang confidential fund sa isang taon lang 2015 ay nagkaroon po siya ng 91 million pesos na pagkuha ng confidential fund without disbursement vouchers, walang intelligence plan, walang intelligence project, walang case operation plan o COPLAN. Pero kung makahataw at makapag-criticize kay Vice President Sara Duterte, wagas. Akala mo napakamatuwid, no? Santa Santita Demonieta din pala pagdating sa pundo. Mga kababayan, so this is important na pinopoint out natin sapagkat yung mga nagbabato ng propaganda attack kay Vice President Sara Duterte na kuno na di umano si Vice President Sara Duterte ay nagnanakaw ng kanyang confidential fund dahil may mga alias names kapareho po ng Mary Grace Piatos, Rene Safari o ano pang mga pangalan, pero lumusot po ito at nireview ng COA under the rules of audit and the regulations pertaining to the audit of confidential fund utilization. Hindi po dinisallow, hindi po diniklara na illegal at mali ang pagkakagamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Samantalang yung nag-aakusa sa kanya, nako, ay mula Quiapo Church hanggang Baclaran po ay ganon kahaba ang mga illegal at questionable na paggamit nila ng mga cash advances at confidential fund nila the way we are exposing right now. Itong ginawa ni Leila de Lima sa isang taon pa lang yun 2015 pa lang na umabot po sa 123 million pesos ang kanyang unliquidated cash advances sa DOJ as Secretary ng DOJ noong 2015 at the same year ay 91 million pesos po ang kanyang walang mga resibo at basta nawala na lang na parang bula ang 91 million pesos confidential fund sa Office of the Secretary of Justice na siya ang namumuno noon. Wow! Ito pa, ang pangalawa, ang tagapag-atake ni Sara Duterte na nagsisigaw-sigaw na papanagutin si Sara Duterte sa kanyang mga katiwalian sa pundo ng bayan. Si Risa Hontiveros, maliban po sa kanyang pagkakadawit dito sa tanim witness laban sa kay Pastor Kibuloy, ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, ginawa niyang kwento sa tanim witness na ina-allege ni alias Rene na lumalabas 2 video na ang kumakalat ngayon sa social media, ay ginamit nila ni Hontiveros siya at biniktima sila ang iba pa niyang kasama upang bayaran at i-manipulate na gumawa ng kasinungalingan upang ipagdiinan ang mga kunwari illegal na involvement ni Pastor Kibuloy ng KOGC at nila President Duterte at Sara Duterte hinggil po sa guni-guni na binabangungot na si Risa Hontiveros sa tinatawag niyang
Davao Criminal Group. Wow! Ngayon, maliban po dyan sa record ni Hontiveros sa tanim witness, mayroon po siyang 1 billion mahigit na pondo sa PhilHealth nang ito po ay isa sa mga pamunuan ng PhilHealth sa panahon ni Noynoy Aquino na pinapabalik sa kanila ng Commission on Audit. At hindi po ito lubusang naibalik. Ang alam ko po sa datos, mga 600 million po ang hindi naibalik. Mga bonus po nila ito at mga illegal disbursements na nagdeklara ang Commission on Audit na ibalik nila sa PhilHealth. At isa sa pasimuno po niyan ng ganyang iskandalo sa pera ng PhilHealth, walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Wow! Kung makaatake sila sa mga Duterte at makabirada sila, lalo na kay Vice President Sara Duterte, akala mo ang matitino ay sila. At kung titingnan mo, parang sila ay nasa moral high ground. Yun pala, ito ang katotohanan. Mga 1 bilyon po na pondo ng PhilHealth, diniklara ng Commission on Audit na illegal ang paggamit and so therefore dapat ipabalik. Yan, hindi rin po yan nasagot pa ni Risa Hontiveros maliban pa sa pagputok nitong panibagong iskandalo na kinabibilangan niya at ng mga tauhan niya itong tanim witness na lumabas po itong si alias Rene, mga kababayan. Pangatlo, sino pa po ang umaatake kay Vice President Sara Duterte? Ito po sila Trillanes. Mayroon po silang mga record din na ang mga consultant nila ay kinwestiyon ng COA sapagkat sa mga nakaraang taon na senador siya, ang dami ng mga consultants niya na sinilip ng COA ay questionably. And it amounts to millions of pesos, mga kababayan. No? Yan pa. So, hindi po katakataka. Ito pa, si Franz Castro. Nananawagan sila kahapon dyan sa unang araw, no? Sa Kongreso, nagtipon-tipon sila. Tapos, inatake nila sa press conference si Pangulong Duterte. Inatake din po nila si Vice President Sara Duterte. Yung mga nagyayaw-yaw at umaatake po sa mga Duterte ay mayroon pong napakahaba ng mga record ng mga katiwalian at abuso sa pundo at poder na kanilang hawak. Halimbawa, si Franz Castro, convicted po ito as child abuse. Kasong kriminal po ito at may kasamang pagkakakulong. Pero dahil sila ay protektado, sila po ay sakop ng alyansa nila Marcos at Romualdez, hindi po nakakulong si Franz Castro at sila sa Torocampo, samantalang si Pastor Kibuloy po ay hindi pa naililitis ng lubusan, isang witness lang at isang complainant lang at hindi pa po siya nakakalabas hanggang ngayon. Even kay Pangulong Duterte mas malala. Pinadukot na ng gobyerno mismo ni Marcos at ipinatapon sa Netherlands, pero yun pala dineklara ni Boying Rimulya na wala daw po ang mga ebidensya na magpapatotoo na may naganap o ginawang crimes against humanity si Pangulong Duterte, kaya bahala na daw ang ICC kung anong gagawin nila. Di ba kalokohan yon? Wala palang ebidensya eh. Wala pala kayong hawak na sapat na batayan at testigo upang ma-establish ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF na mga kalokohan at katarantaduhang kaso na crimes against humanity, mismo si Boying Rimulya na DOJ Secretary ang nagdideklara na wala po silang hawak na ebidensya. Kaya bahala na po ang ICC. My goodness. Pwede ba yun paglaruan mo ang kalayaan ng iyong mamamayan at lalo na po ng isang maedad na sakitin at mahina na naging Pangulo ng Bansa sa isang pagkakataon na hindi pala ang kaso ay matino at makakatayo dahil hindi naman yun ang kanilang layunin, basta lang nilang pinatapon, pinadukot si Pangulong Duterte. Now, ito pala ang dahilan, mga kababayan, kung bakit ang mga investigators ng ICC balik ng balik po sa Pilipinas ng patago, palihim. Kunwari pa na walang ugnayan o kooperasyon ang gobyernong Marcos Romualdez, pero labas-pasok na po ang mga illegal na operation ng investigators ng ICC. At kinakausap nila ang mga matataas na nakakulong na mga kadre ng CPP, NPA, NDF sa Camp Bagong Diwa.
at may niluluto silang panibagong anggulo ng crimes against humanity na gagamitin na naman sa panggigipit kay Pangulong Duterte. Ano po ito? Ito naman po ay ang extrajudicial killing sa mga aktivista at human rights defenders daw. So they are cooking up something, itong si Cristina Conte na abogada ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. They're trying to concoct, they're trying to formulate something na tanim biktima, tanim kaso ulit para lamang tambakan ng gawa-gawang kaso ng extrajudicial killing si Pangulong Duterte, and this time hindi lang po sa war against drugs nila titirahin si Pangulong Duterte, kundi pati po sa pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. This is very serious challenge now. Papayagan ba ito ng Armed Forces of the Philippines na ang pinaka-successful, pinakamatagumpay at pinakamatatag na programang ginawa ni Pangulong Duterte, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ay gagamitin ng CPP, NPA, NDF para idugtong sa issue ng mga tinatawag na extrajudicial killing, at para ito ay ipadissolve sa gobyerno ni Marcos, palalabasin na naman ng CPP, NPA, NDF na ang pagkamatay ng mga aktivista, pagkamatay po ng mga labor union leaders at mga so-called human rights defenders nila ay utos din daw ni Pangulong Duterte gamit itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya pala, pabalik-balik po dito sa Pilipinas itong mga bogus na investigators ng ICC, sapagkat kung hindi nila ma-establish ang crimes against humanity sa war against drugs ni Pangulong Duterte, ididiin pa rin nila at idudugtong itong extrajudicial killings sa mga namatay daw ng mga aktivista, pero actually mga operatiba ng CPP, NPA, NDF na pinapalabas nila ng grupo ng NUPL, Karapatan at mga kagaya ni Cristina Conte na sila daw ay pinagtatarget ng gobyerno ni Pangulong Duterte, kaya dumami ang mga namatay. Wow! So abangan natin ito kasi nag-leak na at tinumbok ni Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Pangulong Duterte, na binabalaan niya si Cristina Conte na napakalaki ng bunganga para mag-discuss ng live case tungkol kay Pangulong Duterte sa media. Samantalang bawal pala yan dahil may rules yan na tinatawag na sub judice, na hindi ka pwede mag-discuss ng live case, lalo na kung ito ay nag-i-involve sa merits of the case. Pero itong operatiba ng CPP, NPA, NDF, sa pagkalaki ng bunganga niya at kahambugan, lumalabas na naghahanda sila ng panibagong anggulo o new aspects of special ops and demolition na ikakabit nila ang extrajudicial killing na sinasabi nila pertaining naman sa mga namatay, na aresto at mga dinahas daw ng gobyerno ni Pangulong Duterte with the creation of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Ang tanong po natin, lalo na sa Armed Forces of the Philippines at sa taga NTF-ELCAC, hindi nyo ba ipagtatanggol ang napakapambihira at napakahalagang programang ito na binuo ni Pangulong Duterte? Ako handa kong ipagtanggol yan, sapagkat isa po ako sa mga bumuo, nagsulat ng nilalaman, mission program, mission direction, mission design ng NTF-ELCAC na ginawa ni Pangulong Duterte as Executive Order number 70. Wow, ganun na lang pala ang mga nangyayari ngayon. Ibinulgar mismo ni Senator Bato de la Rosa na maliban dito sa kanya ay may ginagawa pang mga hakbang ang CPP, NPA, NDF, Urban Operatives na pinoprotektahan, pinopunduhan at ginagamit nila Marcos at Romualdez para po magbuo ng panibagong attacking kaso laban kay Pangulong Duterte, AGK pa rin. At sasabihin nila na ito ay crimes against humanity. Second count naman ito or other count ito tungkol naman sa mga operatiba at mga miyembro ng CPP, NPA, NDF na namatay sa mga legitimate police and military operations. Walang tigil, unlimited ang mga panggigipit, pangbabastos at pangbabalahura
ng grupo ng CPP, NPA, NDF na namamayagpag. Ngayon, and even sa press conference, pasigaw-sigaw pa sila, aristuhin, aristuhin, si Sara Duterte, aristuhin sa loob ng Kongreso. Pero puro komunista, teroristang tagapagtanggol ng CPP, NPA, NDF nakaupo at ginagamit sa press conference at propaganda ang supposedly ay sagradong building natin para sa ating Kongreso. Why? Well, when Martin Romualdez became speaker, yung building na yan ay naging building ng mga demonyo at buhaya na karamihan. Mga kababayan, kaya kasama na nila ang CPP, NPA, NDF sa paggawa ng ganitong pagsalaula at pangbabastos sa mga democratic institutions natin. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.